A day in my life as a mom na may pag-aaralin ng toddler. Hello mga Mimasaurs, good morning! Nagising nga ako na mag-isa na lang ako sa higaan at gusto ko pa nga sanang magpakalumpia dyan dahil ang sarap-sarap pa talagang matulog. Kaso nga lang, naririnig ko na yung boses ng aking anak na nagkikinulit na naman sa baba. Yun talaga ang purpose niya sa pagising ng maaga mga Mimasaurs, ang magkalat ng magkalat at magpasaway ng magpasaway. Pipikit nga sana ako muna ng mga 5 minutes pa, kaso nga lang napabalikwas na ako ng bangon kasi nga naalala ko na linggo pala ngayon at bukas na yung first day of school ni Zane. May pag-aaralin na ako mga Mima. Ganito palang feeling kapag nagpapaaral na ng anak mga Mima, yung parang mas excited ka pa kesa sa anak mo. Nagligpit nga muna ako ng pinaghigaan namin dyan kasi syempre may camera, kailangan nating magmukhang masipag mga Mima. Kung hindi lang ako nagbablog ngayon ay talagang aabutin pa yan hanggang mamayang gabi. Dyan lang yung higaan na yan at tutulugan na lang namin ulit. Charis. Nakikitira nga lang pala kami dito pansamantala kila mama at papa habang wala pa kaming sariling bahay. Sa madaling salita ay pabigat pa kami sa ngayon mga Mima. Pagkatapos ko nga magligpit ng aming pinaghigaan ay bumaba na rin ako dito sa baba ng aming bahay at eto nga yung naabutan ko. Maaga pa nga lang isang tambak na paperworks na yung kaharap ni mama habang eto namang si Zane ay tamang kalat lang dito sa Gedli. Dumiretso nga ako dito sa aming cute na lababo para magsimulang maglinis kasi syempre mga Mima kailangan nating kumilos-kilos para hindi tayo ma-evict sa bahay ni mama at papa. But kidding aside mga Mima, sobrang thankful ko talaga kay mama at papa kasi simula nung dito kami tumira ay hindi pa ako nakakarinig sa kanila ng mga pangbuboy-boy or yung masasakit na salita. May mga nakilala kasi ako mga Mima at marami ako nababasa lalo na dun sa pages naming mga mamis sa Facebook. Maraming mga mamis yung naglalabas ng kanilang mga hinaing. Yung mga mamis na nakikitira sa kanilang mga parents o di kaya sa kanilang mga in-laws na nakakaranas na mapagsalitaan ng mga masasakit, nasusumbatan at nabubuyboy lalo na kapag hindi nakakapagbigay ng share of expenses. Tapos yung iba nagkakaroon pa ng conflict sa kanilang mga kapatid o di kaya sa kanilang mga sister and brother-in-law. Pero dito sa bahay mga Mima ay walang mga ganyan dahil maganda talaga yung samahan namin dito. Kaya nga minsan mga Mima ay napapaisip ako, what if wag na lang kaya kaming lumipat? Charot. Pagkatapos ko nga maghugas ng plato ay naghilamos muna ako dito kahit hindi ko naman madalas gawin to. Tamad na tamad talaga ako mag skincare mga Mima dahil bukod sa magastos na siya ay time consuming pa. Pero nitong mga nakaraang buwan mga Mima ay nag-decide na nga ako na mag skincare kasi nga tinutubuan ako ng milasma sa mukha. Abay syempre hindi ko nahihintaying magmukha akong panda. Umiinom nga pala ako ng 2 kutsarang apple cider vinegar na inihalo sa isang basong tubig kada umaga. Ito lang talaga yung nagpaliit ng tiyan ko mga Mima. Nakaraan kasi ay napagkakamalan akong buntis palagi kasi nga ang laki-laki ng tiyan ko. Tinimplahan ko na nga muna rin pala dito si Zane ng gatas para naman may laman yung tiyan niya habang nagsisipag-sipagan siya dyan. Tapos umakyat muna ako dito sa taas ng aming bahay para nga ituloy yung aking skincare routine at ito nga ang Miss Chung Rejuvenating yung gamit ko. At happy nga ako sa result niyan kasi nga nag-fade na yung mga milasma sa aking mukha. So cancel muna yung ating pag-transform bilang Kung Fu Panda. Medyo nag-glow na nga din yung mukha ko dyan kaso nga lang ang dami kong skin tag sa mukha. Oh, wag na kayong kumontra. Yan na talaga yung nag-glow para sa akin mga Mima. Pagbigyan nyo na kahit hanggang bukas lang. Pagkatapos kong mag-skincare nagkape nga muna ako dito. Pero itong si Zane ay kinukulit ako ng kinukulit at balik ng balik sa akin kasi nga nag-promise ako sa kanya na maliligo kami ng dagat dahil may sipon siya at ubo. At ayun na nga, pagkatapos kong magkape ay dinala ko na agad si Zane dito sa dagat para makaligo na rin siya at mabawasan yung kanyang sipon at tubo. Para naman bukas pagpasok niya ay hindi na ganun kalala yung kanyang sipon at tubo. At habang naliligo nga siya dito ay nakakita ko ng 10 piso dito sa buhanginan. Noong una pa nga ay akala ko ay piso. Kung sineswerte ka nga naman, ayan at may pambili na ako ng magic sarap. Pagka-uwi nga ng bahay ay nilabhan ko agad yung mga bagong biling uniform ni Zane. Oo mga Mima, ngayon ko lang talaga naisipang maglaba kung kailan kinabukasan ay may pasok na. At kung saan naman tapos na ako maglaba ay doon naman bumagsak yung ulan kaya dito ko na lang sinampa yung mga uniform ni Zane sa aming terrace. Tapos ay naligo na nga rin ako kahit na tinatamad akong maligo. At syempre hindi ko na kayo isinama dahil baka masuka pa kayo. Baka masuka nyo pa pati yung mga bituka nyo. Kung sa iba kasi ay parang pang Viva Max yung eksena kapag naliligo, aba, ibang klase yung sa akin mga mare, pang malalaang horror talaga. Isip na ako mag-ayos-ayos dito at ginamit ko na nga itong aking pangkilay na muntik nang mabulok dahil hindi ko naman nagagamit. Eyebrow stamp nga pala ito ng pink flush mga Mima at kahit nga meron na itong kasamang eyebrow stencil ay hirap na hirap pa rin nga akong gumawa ng kilay ko. Palagi talagang tabingi kapag nagkikilay ako kaya tinatamad na nga rin akong magkilay. Okay lang naman na wala akong kilay araw-araw mga Mima. Ang mahalaga ay maganda ako sa paningin ng aking asawa. Nag-lipstick na nga rin ako para magamit ko na itong aking lipstick na malapit ng amagin dahil hindi ko rin nga nagagamit. Ay hala siya, ganda-ganda sa sarili oh. Bumaba na rin nga ako pagkatapos para ipakita sa inyo yung reaction ni Zane kapag nakikita niya akong nag-aayos.
Bakit? O diba, may tagabuhat na ako ng bangko mga mima. Ganyan talaga si Zane kapag nakita niya ako nakaayos o di kaya ay nakabistida ako. Pagkatapos ko nga mag-inerte ay hinarap ko naman yung paggawa ng portfolio ni Zane. Gandang-ganda nga ako dito sa nagawa kong portfolio ni Zane mga mima. Pero kinabukasan nung pinasa ko na sa teacher niya, saka ko na-realize na ang pangit pala. Kaya inulit ko talaga yan at nagpasa ako ng bago. Alam niyo ba mga mima na na-stress ako ng very slight nung in-enroll ko si Zane? Hinanap kasi sa akin yung booklet nung buntis pa ako, pati na yung vaccination card ni Zane. Hindi ko na nga alam kung saang planeta napunta yung mga yun. Sa pagkakatanda ko kasi mga mima, yung booklet ni Zane nung pinagbubuntis ko pa siya, kasama yung kanyang ultrasound, ay naiwan ko sa birthing home kung saan ako nanganak. Hiningi kasi nila sa akin yun nung nagli-labor ako at manganganak na ako, at akala ko naman ay normal lang na iiwan yun sa birthing home kasi hindi na rin naman nila binalik sa akin. Tapos wala ring nagsabi sa akin na kailangan pala yun kapag i-enroll na yung bata. Yung vaccination card naman ni Zane ay hindi ko alam kung bakit nag-left the earth na. Halos baligtarin ko na nga yung buong bahay sa paghahanap ko ng vaccine card na yun, pero hindi ko talaga nakita. Pagkahapon nga ay nagulat ako dahil dumating yung gwapo kong asawa. Abay, hindi lang pala ako ang masyadong excited sa first day of school ni Zane. Mabuti na nga rin lang at nagkataong wala silang tour hanggang kinabukasan, kaya dalawa kaming maghahatid kay Zane sa school. Pumunta nga rin pala kami sa barbershop para makapagpagupit si Zane at malinis siya tingnan bukas sa school, at para makapagpagupit na rin tong asawa ko na sobrang haba na ng buhok. Pagdating namin dito sa pagupitan ay panglima nga si Zane sa pila at pang-anim naman si papa niya, pero hindi naman na boring si Zane sa paghihintay kasi nga may TV dito at saka merong aircon. At sanay na din naman nga si Zane magpagupit sa barbershop at gustong gusto niya nga na ginugupitan siya dito kasi nga feeling niya ay big boy na talaga siya. Tapos habang ginugupitan siya ay nakikipagkwentuhan siya dito sa nagugupit sa kanya, at hindi ko alam kung anong pinagkukwentuhan nila. Basta ang alam ko lang ay feel niya talaga yung moment na yan. Yung papa niya na nga muna sana ang mauunang magpagupit, pero nung umupo na si papa niya dyan sa upuan na yan ay umiyak ba naman dahil gusto niya ay siya ang mauna. Bala ko pa sanang palagyan ng 2 lines dyan yung gilid ng ulo ni Zane para merong design, kaso nga lang ang likot-likot niya na dahil nangangati na siya sa mga buhok, kaya cancel na muna ang plano at next time na lang. Yun lang muna for today's video. Please like, share, follow, and subscribe, at mag-iwan ka na rin ng comment syempre. Babush!